Hindi, sige. Okay, alright. Magandang hapon po sa iyo lahat mga karonda. Sa oras na ito, tayo po ay live dito sa bayan mismo ng FAMI. Natin pong makakausap at ating makapanayam si Mayor Lorenzo Arellosa dito po sa bayan ng FAMI, Laguna. Pag sinabi po nating FAMI, medyo maliit na bayan lang pero marami hong mga kaularan na nagaganap dito. Ating pong makakausap si Mayor dahil kaugnay ngayon ay ilang tulog na lang, Mayor. Ano na, Pasko na, no? 1 week na lang. 1 week na lang. At saka, siyempre, after nitong Pasko, New Year na. Maraming kaganapan, Mayor, pero kumusta po ang inyo pong papasok na December 25? Ano pong mga ginagawa po nyo ngayon dito? Unang-una, magandang araw po sa ating mga kasamahan nakapakinig, especially sa ating Ronda Balitang Probinsya. Ito pong Disyembre, since ito naman ay talagang kultura ng ating mga Pilipino, yung pag-preparasyon para sa celebration ng ating Christmas. Napakarami na pong kaganapan. May mga iba't ibang parties na pinupuntahan na tayo at iba-ibang sektor yung ating napagbigyan naman dito sa mga invitasyon nila. At ito pong Disyembre, katatapos din lang ng ito yung napaka-memorable na araw sa amin, itong December 2023. Kasi yung matagal na pinapangarap ng mga taga-FAMI na bagong municipal complex, nagkaroon na po ng groundbreaking yung nakaraang araw. Alam ko naman na sabi ko nga sa speech ko doon, ito yung matagal na pinangarap ng mga naunang mayors, naunang vice mayors, councilors, and even mga kawani ng gobyerno, mismo mga pamilenyos na rin, matagal na pangarap ko. So, unti-unti na po nagkakaroon ng katuparan sa panahon natin. Pero sabi ko hindi naman ito kredito lang namin, kundi para sa lahat. Lahat ng mga naunang administration, kasama po kayo rito sa kung ano man yung mga achievements natin. Gaano po kalawak, Mayor, itong complex na ito, Mayor? Ito pong paunang nakuha nating lupa ay 7,888 kung hindi ako nagkakamali. Pero meron pa rin tayong sinusubukan kunin katabi kasi pangarap namin laki talaga ng lupang makukuha para sa complex ay 2 hektarya. So meron pa akong katabi ron, may awan Diyos, pag yun din nagkaroon ng walang magiging problema sa transaction doon. At least magiging 1 kalahating hektarya. Pero sa ngayon po, yung pauna nakuha na natin na talagang tapos na yung transaction doon, ay kulang-kulang 1,000 metro kwadrado. At yun nga po, sana yung katabi makuha rin natin. Kasi ang plano ko kasi dyan, hindi lang, pati future plan yung sinasama ko dyan. Yes. Hindi ko kasi po pwedeng ito lang yung plano mo sa ngayon. Dapat yung susunod na mga panahon, meron kasama na rin sa plano mo. Para kung sakali yung papalit na administrasyon, meron ng lupang para sa development, para sa puso. Saan po ito located, Mayor? Ito ay located dito sa sa highway papuntang Real, facing Infanta. Yung malapit sa hospital ng malapit. So magandang location pa, highway na. Magandang location po. Very accessible na ito, Mayor. So ngayon po, Mayor, alam ko busy-busy ka, marami ka mga pupunta, mga Christmas party. Ano bang pakiramdam ng mga kababayan natin dito na kayo po'y patuloy na nag-iikot? Awa ho naman ng Diyos. Kasi ako, ganyan naman ako kahit sa pribadong buhay ko. Pag ako'y pumasok sa isang proyekto, katulad dito, mag-decide akong subukok na maging servisyo publiko, talagang hands-on ako. Talagang sinisigurado ko na makapag-perform talaga. Yan, itong unang isang taon at kalahati natin bilang mayor, awa ng Diyos, marami na tayong mga nagampanan. Kung mapapansin nyo, yung ating mini park, yung ating stage, even yung ating sanitary landfill, hopefully, ang target nga namin dapat bago magtapos ng taon, operational siya. Pero since sa Galidega, early next year po, ang
target namin, operational rin sa retired landfill natin. Mm. Kaya magkakaroon pa rin kami ng mga groundbreakings katulad ng yung pong evacuation center. Mm. Even yung sa DepEd naman, sa project din natin dito sa even itong tulay ho na magduduktong sa Lilian at Bulihan. Ano na rin yun. At saka yung nasa phase 2 na tayo nung ating flood control dito sa barangay Bulihan. And i-work out naman natin yung mga susunod na phases pa nila. Even ho yung sa municipal complex natin, since nandiyan na lupa, may pondo na tayo para sa phase 1. Meron na rin nung pondo para sa phase 2. At nag-commit na rin po si Congresswoman Jamagaraw para sa pagtulong sa funding para sa phase 2 at saka yung ibang mga phases pa. Mayor, yun ho bang itatayo yung bagong municipal hall ito ho ba ay magkakaroon din ng parang one stop? Yun po ang yun po yung nasa plano namin talaga, even PNP, DOH, itong fire, even legislative, sa judiciary natin. At yung pong ibang mga national agency pa na, since malaki naman yung space, willing tayo talaga mag-share ng space sa kanila. Saka marami akong nakikita pwedeng gawin pa doon sa natin. Bukod doon kasi, di ba? Napansin naman ho natin, isa rin ho ang PAMI sa maliit na lalawigan ng Laguna. Ang Pakil ho ay naging maunlad din, ang Similuan ay naging maunlad din. Sa inyo, sa panunungkulan niyo po kaya, ito po ba ay maaasahan ng mamamayan ng PAMI na magiging maunlad din ang PAMI? Katulad din po nung binanggit ko nung ako yung nasa panahon pa ng pangakampanya. Ayoko magbigay ng mga which is normal naman sa isang kandidato. Pero ang lag ko sinasabi, yung plataforma at plano naman, halos lahat yan ipangarap ng lahat ng mga kandidato. So, since pamilya naman tayo doon sa mga pinapangarap ng bawat isa, ako naman ang ginagawa ko, talagang kung ano yung kaya kong iampan, kung ano yung kaya kong punuan doon sa kakulangan ng bayan namin, gagawin ko at pagtutulong-tulungan namin. Sabi ko nga sa kanila, hindi ko man maibibigay ng kompleto yung mga hinahanap natin, pero sisiguraduhin ko, marami akong mababawas doon sa kulang. Marami may mapupunuan ako doon sa mga kulang na yun. Tawa ko ng Diyos. Ayan, isang malaking milestone na itong municipal complex. Kasi sa loob ng isang taon at kalahati, napagtulungan namin ng Sanggunian at saka ng mga department heads po na makakuha na kagad ng lupa. Makakuha na rin tayo ng pondo para sa pag-umpisa ng structure. Mayor, pag sinabi mo kasing PAMI Laguna, mababa siyang lugar. At noon, pagka medyo malakas-lakas ang ulan, tuloy-tuloy, mabilis yung baha. Pero parang napansin namin, wala ng baha. Anong sikreto? Since ito namang proyekto ng flood control, itong river walling natin, yan po, nung swerte ho, sa panahon ko kasi nung dumating ako, funded na yung project na yon. Yan naman ay credit sa mga naunang administration. Tulungan din nila yan. At nasa phase 2 na nga, halos tapos na yung phase 2 niyan. Ngayon po, nararamdaman na yung magandang epekto noon. So yung mga naunang natapos na ng phase 1 and phase 2 ng river walling, nakakatulong na ngayon. So definitely, pag natapos na nakompleto yung project na yon, lalo mas mararamdaman natin na hindi man totally nag-zero yung pagbaha. Pero mararamdaman natin na hindi katulad ng dati, na talaga namang tumataas ang tubig. Yes. Ito po ba yung inawasan? Ito pa inawasan river. So meron na kayong mga nakaharang sa area? Meron na pong wall siya. At tuloy-tuloy naman yung kasi nga, since naumpisa naman yung proyekto na yan, hindi naman po pwedeng itigil yan. Kasi mababaliwala yung mga naunang proyekto, hindi tatapusin yan. Correct. Diba? Dapat talaga hanggang sa dulo dapat matapos yung proyekto na yun. Yung pong
Santa Cruz ay kinikilalang sa Quezon Puti. Tapos yung mga, kumbaga may mga kanya-kanyang sinisignify na produkto ang bawat lugar na bayan ng Laguna. Sa inyo po kaya sa PAMI, ano po yung sinisignify? Kahit noon pa po, bago pa rin ako dumating, ang kawayan po ang aming pinopromote. Kaya nga ako pag dumarating yung Anilag Festival ng Laguna, kawayan po ang aming i-represent na produkto namin. At kaya nga ho nung nakaraang July, bumiyahe ako ng Japan kasama ko si Vice Mayor Freddy. Kasi sa Kyoto ho, yun ang ano rin nila, produkto ng Kyoto, bamboo. Yun po yung gusto kong i-develop dito. Kasi ipinakita namin doon nakaraang Anilag na hindi lang salakot ang kayang gawin ng kawayan. Marami yung produktong pwede magawa na ang gamit na materials ay ang kawayan. Ang kailangan lang, technology na makakatulong para makapag-create ka ng... Kaya nung Anilag, makita nyo doon sa booth namin, talagang ang daming na-amaze doon kasi maraming lumabas na produktong galing yari sa kawayan. So, hindi lang naka-concentrate, naka-focus sa salakot kawayan. Salakot, bilao, hindi lang mo yun. Maraming pwedeng gawin sa kawayan. May mga furniture. Tsaka even sa ano po, sa agriculture natin, tinitingnan din natin yung sa kakao. Sabi ko, hindi po, kailangan humanap din tayo ng alternatibong ibang pwede pang maging paranim, hindi lang palay, hindi lang nyug. Kung ano yung mga po pwede pang maging alternative, lalo na sa panahon na bumababa ang presyo ng palay. Dapat meron iba pang pwede susunod. Pero Mayor, napapansin ko sa bayan mo, parami na yung mga establishment dito. Meron ka ng nightlife dito, Meron na. May tugtugan ka na. Meron na nga. Ano po, kung mapapansin nyo naman, ang PAMI ang isa sa may pinakamagandang lokasyon pagdating sa komersyo Nakita yung junction namin yan. Di ba? Bago ka makarating ng Infanta, dadaan ka sa PAMI. Bago makarating ng Santa Cruz, Pagsakan, dadaan ka sa PAMI. Di ba? Totoo. Real, PAMI pa rin. Dapat, saka, nakita nyo ang highway namin. Mag-umpisa nagkaroon na kami ng iMall. May iMall na kami. At hopefully, dapat nga, target namin itong bago magtapos din ng 2023, yung Jollibee. Pero based sa huling report sa akin, mukhang mag-umpisa ang construction ng Jollibee early next year. So alam naman natin, pag nagkaroon na ng Jollibee, buhay na. Marami ng susunod na mga establishment na makakatulong talagang buhayin ng komersyo rito. Napakaganda ng lokasyon namin. Ako isang negosyante, kaya noon pa, alam kong darating ang panahon, hindi man sa panahon, kung hindi ako, siguradong dadating din yung panahon na talagang uunlad na komersyo. Kasi Mayor, pagka marami siyang commercial, marami na mga naglagak na negosyo nito. Pangalawa, marami magkakaroon ng trabaho. Tsaka even yun yun naman ang sumusuporta doon sa maunlad na bayan Di ba? Yung local revenue. Pag napataas mo ang local revenue ng bayan mo, ibig sabihin, mas maraming proyektong kaya mo execute. Maraming investor na pupunta. Maraming investor na papasok. Kailangan pataasin talaga. Kaya nga po, kasama sa pangarap ko rito, sana nga bago matapos yung first term ko, yung Grand Terminal. Kasi kailangan pataasin ng foot traffic para mabuhay yung komersyo. Ang isang susi para tumaas ang foot traffic, Grand Terminal. Di ba? Doon sa Grand Terminal na yon, dadami ang mananakay, magiging systematic yung organize yung terminal mo. So, ibig sabihin, kailangan kasi, pag tayo pupunta sa isang lugar, siyempre, dapat na best experience ng mga dadayo doon sa lugar mo. Dapat convenient sila. Dapat madaling puntahan, walang problema sa transportasyon. Para makainganyo ka talaga ng mga local na turista na subukan yung mag-explore dito sa bayan namin. So meron na kayo nakitang lugar, Mayor? Meron kaming tinitingnan sa ngayon na nagkaroon ako ng initial na makipag-usap doon sa mga nakikita kong pwede paglagyan doon.
ongoing pa lang yung negotiation namin. Pero yan po isa sa pangarap ko sa unang terminal. Makasama ang Grand Terminal sa mga may lalagay namin. Oh, okay. Napansin ko, Mayor, kumusta po ang inyo pong public and safety dito po sa inyo pong bayan? Awa ko ng Diyos, ano naman, maganda ang pag-handle ng mga kapulisan natin sa pagdating sa Awardee sila. peace and order. Alam ko awardee sila. Sa peace and order. Kaya ako naman, as mayor nila, napaka-supportive ko naman sa ating kapulisan. Kung ano yung kayang itulong ng LGU at saka kahit personal ko para lang masigurado yung peace and order. Although hindi naman totally maiaano yan, di ba? Pero at least, malaki maibawas natin sa ano. At isang malaki pa palang naging milestone ng PAMI at saka ako na rin. Nakatanggap ako ng award nung nakarang November 30. Wow. Nation Builder na award ako at saka Muslim award. Noong November 30 po sa PADA. So, yun o. Isang malaking rin yun, achievement din yun. Hindi lang sa akin, para sa bayan din. Makatanggap kami. Kasi based sa report sa akin, parang nagiging basis din ng reference din ng pagpili ng mga award ron. May mga data silang tinitingnan. Based doon sa report nila sa akin, from 350 kami, 355. So medyo maganda-ganda yung tinalo namin doon sa ranking. So yun po, nakakatawa. Hindi ko, ito naman nangyayari kasi tulong-tulong kami. Sangguniang Bayan, Department Head, lahat ng kung pwedeng mag-contribute. Kasi sabi ko sa kanila, hindi kakayanin talaga pag hiwa-hiwalay tayo. Kailangan talaga magsama-sama tayo, tapos may common goal tayo. Di ba? Kailangan ito yung focus tayo. Ano ba yung goal natin para sa bayan natin? Di ba? Kung gusto natin talaga ma-hit yung mga goals natin, sama-sama tayo. Bakit dumating doon sa punto, Mayor, nakalagay FAMI naman? Ano po yan, noong panahon ng campaign, sa akin lumabas yun. Out of nowhere. Lumabas sa akin yun. Doon sa panahon nagtatalumpati ako. Lumabas yung FAMI naman. At na-realize ko, ang pinapatungkulan ko doon, tatlong bagay yun . Sa akin, personal, dahil ako naging maayos naman yung takbo ng mga negosyo ko, ayos na yung pamilya ko, parang sinasabi ko rito sa FAMI naman, parang sinasabi ko sa sarili ko, itong panahon na to, FAMI naman ang pagtuunan mo. Yung bayan naman. Bayan naman. Pansamantala, sabi nga ng mga anak ko, sige, pahiram ka namin sa bayan sa FAMI. Pahiram ka namin sa FAMI kasi mukhang kailangan mag-ambag ka rin sa bayan ng FAMI. Kaya ang tagline ko ng FAMI naman. Diba? Pangalawang ron, sabi ko, dapat FAMI naman makilala. Diba? Kasi nakakalungkot doon, noong mga panahon na pag tinanong ako, kahit mga anak ko, pag sinabing anong probinsya nyo, FAMI, saan yun? Sa Laguna, meron palang bayan ng FAMI sa Laguna. Diba? Kailangan mo pang bumanggit ng mga kalapit bayan namin para masabing makilala ka. Para ma-describe mo kung nasaan yung bayan mo. Kung saan mo kalapit ng Paete, kung saan kilala sa Wood Kirby, kilala sa Lanzores. Pero kung sinabi mo FAMI, hindi din alam na meron palang bayan ng FAMI sa Laguna. Kaya ang nabuhuman talaga, sa akin paalala yun, ng FAMI naman. Sa mga kababayan naman natin, pagtulong-tulungan natin makilala naman ng FAMI naman. Yes. Ewan ko, sa panahon na yun, unti-unti naman siguro kahit pa paano naririnig na kami. Kaya nga, napaka-competitive namin pagdating sa, katulad yun, sa Anilag. Talagang nung nakarang Anilag, pinilit ko talagang sana makakuha ng pwesto . Pero unfortunately, okay na rin kasi pang-apat kami. Wow. Sa dami na yun. Considering na ang mga kasamahan pa natin nagko-compete doon mga galing sa city. By city pa. By city, di ba? Pero doon, nung nakarang Anilag, talagang natutuwa ako kahit na hindi kami placer doon sa pero at least kita natin na maraming
amazed doon sa mga product natin, saka even doon sa food. Mm. So at least, unti-unti na, Fami, di ba? Unti-unti na kahit pa paano, umiingay na rin yung pangalan ng product. Mayor, ano po bang mga nakaambang malaking pakulo mo ngayong 25? Itong December. December. Itong December. Nakaraos na itong mga preparasyon natin para sa yung mga celebration natin para sa pagdiriwang ng Pasko. At sigurado naman ako kahit tanungin nyo, masasaya ang mga kasama natin. At kahit paano ramdam nila na sabi ka na, ito nakaraang Christmas year-end assessment namin. Ginanap namin sa Ivon. So far, yun daw ang sa experience nila, mukhang isa yun sa pinaka masaya at memorable na party na assessment na napuntahan nila. Ano po ang paalala niyo, Mayor, ngayong siyempre kasagsagan ng maraming tao? Ano mga paalala niyo lalo na sa mga magbabakasyon, may iwanan ng mga pamamahay? Ano po mga panawagan niyo sa iyong mga kababayan? Ganito po yan. Hindi lang naman ang kapulisan ang mayroong responsibilidad para sa ating mga ari-arian. Even tayo, accountable tayo dyan. So, tama ho yung sinabi ninyo. Kailangan paghandaan din. So, hindi natin pwedeng iasa lang sa mga barangay tanod, sa mga barangay captain, sa mga kapulisan natin, yung pag-aalaga ng kung ano yung mga iiwanan natin pansamantala habang tayo nagbabakasyon. So, rin po, siguraduhin natin na check natin lahat yung mga dapat i-check. At kung maaari, kung aalis ang buong pamilya, ibilin nyo sa kapitbahay nyo na wala kayo. At tayo naman, ang ating kapulisan, nagbigyan ako ng instruction na talagang maging visible sila. At nakakatawa pa ho, last week, ang PAMI ang nanalo ng grand prize ng Yes, nakita ko nga. kotse. Kotse. Ito yung project ng PPO natin, under PD, depositar. At yung kotse naman po ay sponsored by Mayor Cesar ng Pagsanghan. And nakakatawa po kasi ang PAMI ang nanalo ng grand prize. Kaya makita nyo dyan sa labas ngayon, ipapaayos pa lang namin kasi wala pang blinker at wala pa sticker. So yun po, i-award natin sa kapulisan natin yun. Makakatulong din yun para sa pag-mobilize at pag-maintain ng peace and order. At nagkaroon din ako ng task force nung nakaraan para makatulong din ng mga kapulisan natin sa pag-maintain ng peace and order. So kailangan nung talaga tulong-tulong. Hindi lang, even ang mga constituents natin, dapat involved din kayo sa pag-maintain ng peace and order. Mayor, baka meron pa kami hindi nabanggit at alam ko marami kayong mga nakaschedule at ilang taon na lang. 2025 na. Ano bang mga inaasahan pa at mga mensahe po ninyo para po sa inyo pong mga kababayan dito sa FAMI Laguna? Pag may nagtatanong ako sa akin yan, sa paparating na 2025, kahit naman nung umpisa pa lang ako, lagi ko sinasabi, focus ako doon sa taong elected ako. Yung sa pag-serve ko, doon muna ang focus ko. Pero hindi naman maiwasan yan. Talagang darating yung 2025, which is alam naman natin na ito yung panahon na naman ng election. Mamimili na naman tayo ng mga magdi-lead sa atin. So, ako, basta itong 2 taong pang natitira, gagawin ko lahat ng kaya ko iambag sa bayan ng FAMI. At kung dumating mo yung 2025, sabi ko nga, kung nagustuhan ninyo at pasado naman yung aking performance sa inyo at kung sakaling ako susubo ko ulit sa pangalawang termino, at kayo na po bahala mag-decide. Pero ako ngayon, talaga focus muna ako kung ano yung mga pwede kong gawin sa panahon ako pa yung nasa posisyon. Ganyan din naman ang biling ko sa lahat, even sa mga barangay captains at saka ibang government official, even mga leaders na. Pagmasihan nyo kung ano yung performance ko. Kung sakaling halimbawa sa tingin ninyo, meron mas makakagawa na mas higit sa akin, okay lang sa akin na kung darating yung time na meron susuko. Walang problema sa akin yan.
Pero at least natupad, Mayor, no, yung tinatawag mong empowerment mong kagustuhan na mangyayari sa FAMI. Yun po ang isa, natatanda mo pa sir ang ang Hindi ko makalimutan yun, sir. yung yung interview mo sa akin ng panahon ng campaign, isa yan sa talagang ko. Kasi naniniwala ko, pag ang tao na-empower mo, talagang lalabas ko ano yung potential niya. Totoo. Di ba? Kailangan, kumbaga sa i-equip mo yung mga tao at hayaan mong lumabas yung potential nila. Kung ano yung talent nila, at sino ba magbe-benefit doon? Eh, di ba ang bayan din? Kasi ginawa mong productive. Ibalik mo yung power sa kanila. Maramdaman nila talaga na sila ay kailangan ng bayan. Hindi kasi po pwedeng, even sa like yung pinapalala yan. Ang mga tao, katulong mo, kailangan may taas mo ang antas ng paniniwala sa sarili. Para tumaas ang antas sa paniniwala sa sarili, equip mo. Kaya ako mag-anak ko magbigay ng permission pag may mga trainings and seminars. Kasi doon sila kukuha ng idea at doon talaga sila lalago. Knowledge. Di ba? Hindi po pwede kasi laging ikaw. Sabi ko nga, ako kahit sa mga pribadong negosyo hina-handle ko noon, bumubuo ako ng team talaga. Ini-equip ko sila, ini-empower ko sila. Kasi yun yung mga taong tutulong sa'yo. At pag nakabuo ka na ng team na yon, makakasubok ka ng panibagong proyekto. Di ba? So, pero din sa lahat ng anggulo ng natin, ng ginagawa natin, empower mo lang yung mga taong kasama mo. Darating yung time, kahit wala ka na, or meron kang ibang ginagawa, kampante ka, na yung mga taong, yung iniwanan mo, productive, kasi andyan yung team na na-empower mo before. May legacy po kayong naiwan. Oo, yun po ang yun ho ang isa sa talagang napaka-epektibong base experience mo. At awa ng Diyos, yun naman po nangyayari sa bayan. Mga kaibigan, marami pong salamat, Mayor, ang ating pong nakapanayam at nakakausap. Medyo mahaba-haba ang ating kwentuhan at naging topic natin sa hapong ito. Maraming salamat po, Mayor Lorenzo Relusa, sa inyo pong pagkakataon dahil naway susubaybayan namin ang mga kaganapan sa inyong bayan, lalo tigit na sa mga inaasahan ng inyong mga kababayan. Maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat din po sa pagkakataon ito at sa ating pong mga tagapakinig. Merry Christmas and Happy New Year po. Mabuhay po tayo. God bless.